Sometimes, things are too hard to torn apart, especially if it's destined for each other. Why are you looking for her? One of my friends asked. Nanahimik na siya. Let her be. Napatiimbagang lang ako at sumimsim sa kopit ako. Maybe I want to give myself a little bit of relief. I hurt her back then. I wanna know if she's alright and happy. Maybe he wants to check if she moved forward already? I mean, you broke her heart into pieces. Pangiintriga naman ni William. No, maybe he finally made up his mind. In love talaga siya doon. Pangaalas ka naman ng isa pa. Umiling-iling naman ako. People think men are quiet and mysterious. The truth is, mas malala pa sila sa mga babae kung magchismisan. Daig pa ang mga kutob at radar ng mga babae kung makaramdam. I am the youngest of the family. But unlike them, I am the dumbest. I mean, I don't excel of anything that's favorable and what my father's likings. I messed up everything until one day, I met her and I see her as the key to get my father's heart at last. I used her to mess up my father's opponent in politics. Then, boom, left her hanging and broken just like her dad. But as time goes by, I realize the feeling is true. I love her but she's gone. Halos isang buwan nang sinusundan ni Rafael si Mandy from her apartment in Pampanga to the academy where she works. He quite relieved to see na nasa maayos na kalagayan ng babaeng minamahal. She deserves the peace and happy life, he said to himself. Napangiti na lamang siya ng mapakla kapag naaalala niya kung gaano niya ito nasaktan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito kasali sa plano niya pero nadamay lang. Stephanie, the sister of his beloved Amanda, ang talagang gagamitin niya para mapalapit sa mga Velasyon. Ang padre, pamilya ng mga ito na si Eduardo Velasyon ay isang kilalang politiko sa probinsya ng Pampanga at ang kanyang ama naman ay isang kilalang negosyante sa probinsya ding iyon. And my dad knows na wala siyang laban if kakalabanin niya ito sa eleksyon because people loves Mr. Velasyon, a loving husband and father, matulungin at walang tinatagong baho. Doon na nabuo ang plano ng kanyang ama and he willingly tell him na tutulong siya. Maybe it's my most awaited time to finally have his attention for him to seem like my other siblings. At doon na pumasok si Stephanie, ang pangalawang anak ni Eduardo. Nagkakilala kami sa isang club or should I say, plinano kung makita siya sa club. I thought, mahihirapan ako na lapitan siya but to my surprise, siya ang unang lumapit at nagpakilala sa akin. Napakadali lang ng lahat. After ng ilang pagkikita at pagkain sa labas, we are official. What's the matter, honey? I ask as I hug her. No, just my half-sister. She grimaced. You have a half-sister? Pag-uusyoso ko. Yeah, you know Mandy, right? The girl whom my father always brags to his friends and colleagues. I look at her and smile with triumph. Finally, meron na rin akong nalamang mapapakinabangan ni Dad. She's your sister? I thought she's just an orphan na scholar ng daddy mo. He shook her head. She is my dad's daughter from someone. We don't know. All I know is her mother left her to Dad to start a new life without her. She's the reason why my mom have been miserable for years now. I hate her. Pagkukwento nito, I had a chance to meet and be with Mandy, the hidden gem of Mr. Velasyon. She's beautiful, smart, and obedient. Her sisters envy her because their father loves her so much. But despite of that, her eyes are gloomy. I try my best to stay away with her, but there is something about her na hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Hi. I smile and go near her. Anong ginagawa mo dito? She then asked. I can see na kanina pa siya naghihintay. Wala pa yung sundo mo? Pagtatanong ko at umupo sa tabi niya, she is in her school uniform sa may waiting shed malapit sa school nila. Matatagalan daw sila kasi hindi pa tapos yung meeting nila ni Daddy. Napatango naman ako. Gusto mong ihatid na lang kita? I am going to your house rin naman. Pangungumbinsi ko. Wag na, baka ano pang sabihin nila? Mahinang usal nito. Bakit? Ano bang sasabihin nila? I curiously asked. Hindi siya sumagot at yumuko lang.
Nakibit-balikat na lang ako at prenteng umupo sa tabi niya hanggang umulan. Oh, umuulan na. Ihahatid na kita, baka mabasa ka pa at magkasakit. Alanganin naman niya akong tiningnan at tumipa sa cellphone. O sige, para diretso na rin sa mansyon si na daddy. Hassle pa kung pupunta sila dito. At last, pumayag na rin. I help her out with her things at sabay na kaming tumakbo sa kotse ko. And that's the start of my so-called obsession. Though my eyes are still closed, I am already aware of my surroundings. Tonton's little hands are all over my face, tracing my nose and lips. Never kong ipagpapalit ang mga ganitong moments with him. Simple pero heartwarming. Me? Hungry! Bulong niya. Tumagilid naman ako ng higa at niyakap siya. Oh, no! Don't! He laughed as I tickled him more. Kapag umuwi ako dito sa bahay, I make sure na all my time is spent on him. Gusto ko maramdaman niya na normal lang ang sitwasyon niya at walang kulang sa kanya. I want to give him all cause he's my life now. Dati, sabi ko sa sarili, hindi ko na ulit gagawing mundo ang isang tao. Kasi sa huli, iiwan din naman niya ako. But to Timothy, wala akong takot to give him all. Ganoon nga siguro talaga being a mother means a lot. Magagawa mo pala yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Okay, mag-ayos na tayo para mapuntahan na natin si Nana sa baba. Mabilis naman itong tumayo sa kama at itinaas ang dalawang kamay nito. You want me to carry you? Magiliw itong tumango. Akala ko ba big boy ka na? No, no. He squealed at dinamba ako. Okay, let's go na. After doing our morning rituals, we both headed downstairs and see Mom preparing our breakfast. Good morning, Ma. I greeted her and lay down Tonton on his chair. Morning, Nana. Morning, Nana. Bati naman ito. Tinangali ata kayo ng gising. Si Mama ang naging role model ko sa buhay. All these years, dahil habang lumalaki ang anak ko, siya ang katuwang ko. Hindi niya ako kinwestiyon sa mga bagay na ginawa ko at sinuportahan ako all throughout. Me, read me book. Pagkukwento ng anak ko. Opo, binili ko siya ng bagong libro para madami siyang ma-absorb na words niya. He needs to expand his vocabulary at his age po kasi siya rin mahihirapan paglaki niya. Pagpapaliwanag ko. Kaya Ma, pag kayong dalawa lang, basa-basahan niyo po ng libro. Madami akong dala dyan para sa kanya. Tumango si Mama bilang pagsang-ayon. Mimi, don't bye-bye. Stay, okay? Nagkatinginan kami ni Mama. Napaayos naman ako ng upo at nilagyan na ng pagkain ng plato niya. But I need to. Para mabilan kita ng toys, books, or anything na kailangan mo. Diba may phone naman si Nana? You can call me whenever you want, right baby? He looked at me sadly and nodded. Let's dress you up, Tonton. Come on. As I placed him in a bob bed, he jumped and jumped while giggling. You want to go to the mall? He nodded and continued jumping. After dressing him up, I asked him to go to his grandmother for a while. Kinuha ko naman yung chance para makapag-ayos. Pagbaba ko ay nadatnan ko silang maglola na nanonood ng movie sa TV. Ma, ba't hindi ka pa nakabihis? Ay naku, masakit ang mga paa ko. Kayo munang dalawa ni Timothy at pasalubungan niyo na lang ako. No, Timothy? Ayos lang na magstay sa house si Nana, di ba? Sabi nito habang inaayos ang buhok ng bata. Yes, fine po. Pagsagot naman ng anak na nasa telebisyon pa rin ang atensyon. Buy me fries for you po. Napangiti na lang ako at sumang-ayon. Tumatanda na rin naman si Mama at may mga sumasakit na rin sa kanya. Paminsan-minsan kaya napapaisip na rin ako sa pagpapalipat ko malapit sa amin. Dahil tanghali na kami nakadating sa mall ay nagpasya akong dalhin muna si Tonton sa paborito nitong fast food chain. Mabilis itong lumapit sa estatwa ng matabang bubuyog at nagpa-picture sa akin. Welcome to Jollibee! Ano pong order natin, ma'am? All smiles na bati ni ate. Tumingin naman ako sa menu at nag-isip. Kiddie meal! Tonton shouted kaya naman napatingin ang cashier at ang mga tao sa paligid. Ang cute naman po ng anak ninyo. Foreigner po ang daddy? Nagulat naman ako sa tanong ng babae at napatango. Awkward. Natahimik din naman ako ng ilang segundo kaya pasimple na lang akong umubo. Jolly Super Meal, eh? Consists of Jolly Spaghetti, 1-piece Chicken Joy, 3 pieces Shanghai with Coke, and 1 sundae. And,
Kiddie Milby, Jolly Spaghetti with Coke plus toy and free vanilla cone twirl. Dagdag na rin ng Jolly Crispy Fries Extra Large. Nagtipa ang cashier sa counter. Dine-in po? Tumangulang ako. Bilang tugon, 280 pesos po lahat ma'am. Binaba ko si Tonton para kumuha ako ng wallet ko sa bag. Matapos magbayad ay binigay sa akin yung number para makaupo na kami at makapaghanap na ng mauupuan. After eating, inaya ako ni Tonton sa Tom's World to play. Nagpapalit kami ng coins and nagsimula na maglaro hanggang sa ma-attract ng isang claw machine ang atensyon nito. Mimi, want bear! And pointed his little fingers towards the claw machine near the entrance. He ran and tried to play with the buttons. Maagap ko naman siyang sinuway dahil baka masira niya. Listen, we will try to get that bear for how many times? I asked him. Hindi naman sana nagkukuripit ako o ano pero gusto kong turuan ang anak ko. Sa edad niyang ito, gusto kong maintindihan niya na hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya. As an answer to my question, he raised his hands and showed me his fingers. That's a lot, baby, I told him at umiling. Maybe 3 to 5 times only. If we really can't get that bear inside, I'll buy you a toy na lang, okay? Is that okay with you, He looked upward and placed his index finger in the side of his head as if thinking, okay, me, and give me a thumbs up. Katulad ng inaasahan, hindi nga namin nakuha ang maliit na stuffed toy sa claw machine. Kaya naman, dumiretso kami dito sa Toy Kingdom. Choose everything you want. Mimi will buy it for you. I laughed at his expression. I know he's not like the other kids na lahat ng matipuan ay bibilhin, kaya safe ako. Safe ang bulsa ko. Really, Mimi? 5 toys? He then showed his right hand as if telling me that's how many toys he wants to buy. Yes, I'll buy you 5. And show him my hand too. He jumped towards the shelf and looked at the stuffed toy displayed there. Want this, Pan? He pointed a really big bear from the cartoon We Bear Bears. Napabuntong hininga ako. Hindi ko naman po pwedeng bigla-biglang bawiin ang ipinangako ko. If there's one thing na talagang namana ng anak ko sa akin, ay ang pagbibigay ng sobrang tiwala sa mga pangako. Kaya nga ako nasaktan, diba? Pero hanggat maaari, hindi ko hahayaan na may pangako ako mapako sa anak ko. Okay, we'll get that. Inassist naman kami ng salesman doon. Na mabigay sa kanya ay halos matabunan na siya sa laki. Kaya ang nangyari ay hinila na lang niya ito. Home! Biglang sabi nito at pumunta sa cashier. Why baby, 1 pa lang yung toy mo, 4 more. Umiling-iling naman ito at sinabing ayos na yon at masaya na siya. Wow naman, Tonton, your baby's so big. As Timothy showed it to her grandmother proudly and pointed at me. Mimi, buy this. Ma, masakit pa ba ang paa mo? Gusto mo bang mag-leave muna ako para may mag-alaga sa inyo at makapagpahinga ka? My mom shook his head and smiled. Hindi na anak, kaya ko naman saka alam kong kailangan mo magtrabaho para sa atin. Niyakap ko naman ito nagpasalamat. Patulog na kami ni Tonton nang bigla itong mag-tantrums. Lunes na kasi bukas at kailangan kong ayusin ang mga gamit na dadalhin ko sa dorm. Tonton, baby, listen to Mimi. I need to go to work tomorrow, then babalik din ako. He shook his head and cried harder. Ganito talaga ito sa tuwing makikita niya nag-aayos ako ng gamit. Dahil alam niya, aalis na naman ako at hindi niya makakasama ng ilang gabi. Masakit? Mahirap pero kailangan. No! 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 Stay, Mimi! I hugged him tight and tried not to cry. I'm sorry, baby. Babalik din agad si Mimi, okay? I love you, Tonton. It was really devastating to see her son crying, but this is the right thing to do. Love Mimi. He hiked up as I carry him to bed. We sleep hugging each other as if pag binitiwan niya ako ay bigla akong mawawala, which is kinda true. Pagising niya, wala na ako, cause I am already at my work. As I look at my sleeping son, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at awa para dito. He doesn't deserve to be in this situation, but I cannot do something to change out fate and be like other families. A normal family that I also wish to have when I was a kid. It's funny how story repeats itself. Mama, aalis na po ako. Baka
Malate pa ako sa work nito. Pagpapaalam ko kay mama habang nag-aayos. Tumango naman ito at tumabi na kay Tonton sa pagkakahiga. Ayaw naman naming magising ito nang wala na ako sa tabi niya at baka mahirapan na naman akong umalis. Habang nasa biyahe, I cannot stop myself from thinking sa mga what if ko sa buhay. The thought of giving him a whole family is what I wanted, but really impossible. Clueless nga ako sa mga whereabouts ng apa nito. Good morning, class! How's your weekend? Nakangiti kong bungad sa kanila. Mabilis kong inayos ang laptop ko then connected it to the room's flat screen TV. Sa tingin ko, lahat naman kayo ay nakapag-review. No excuses dahil sinend ko yung PowerPoint presentation ko last week. Bring out your one whole sheet of paper. Yes, one whole sheet. At yellow paper. You can use any color of pen except red. O baka itanong nyo pa kung pwedeng lapis. Hindi po pwede. And any form of erasures are prohibited. The whole duration ng examination ay talaga namang tahimik at nakakonsentrate lang sila sa pagsagot sa mga tanong na naka-flash sa screen. Yung mga tapos na, pwede na mag-break or magpunta ng library. After the exam and i-dismiss ang mga students na natira ay dumiretso na ako sa faculty. Ang next class ko ay mamaya pang 1:00, kaya naman makakapagpahinga ako na mahaba-haba. Are you free next Saturday? One of my colleague asked. Nag-isip naman ako kung may gagawin ba ako next Saturday. So far, wala naman kaya. Tumango na lang ako. We want to invite you sana. We will be going into an art exhibit. Baka interesado kang sumama. Alam mo na, to chill and have fun kahit minsan. We notice na you're always going home straight after work. Actually, since I was a child, I am used to stay at home and only go out if it is necessary. I honestly don't socialize with other people because I kept myself alone in life. I built thinking I am not like them because I am different and I shouldn't be with them. Mandy, you can share table with us. One of my co-workers offered, but I can see her friend's eyes full of disapproval, so I shrug and find another available table. I always hear people talking about me at my back because they knew me as my father's adopted daughter, not her real daughter. That's my darkest secret ever since in-announce nila sa public ang existence ko. I am like a time bomb with a safety pin. Kaya mas pinili kong maging mapag-isa at umiwas sa mga taong nakikipaglapit sa akin. Natatakot akong masira ang pinangangalagaang imahe ng daddy ko. My stepmother once told me na hindi ako dapat makihalubilo sa iba dahil iba ako sa kanila. I am a sin na magdudulot lang ng gulo at hirap sa mga taong mapapalapit sa akin tulad na lang ng nangyayari sa pamilya nila. They are wrecked because of me, and my father, my sisters, and my stepmom will forever suffer because of my existence. I am raised and grew up differently. I used to think that I can't have a social life. Plus, I rarely talk to people. Pero I choose to become a teacher na malayong-malayo sa personality ko. But maybe, ito yung destined for me kaya nandito ako. O sige, sabihan nyo na lang ako where and what time. Nagngitian naman sila and nagpalakpakan. Yun! Akala namin iiwas ka na naman eh. Dad, I am very busy this past few weeks. Ask Kuya to have that deal. I am at my parents' house because my father kept begging me about stuff. You are really useless! My father's voice has roared into the whole room. Where are we now? You keep messing up things. You so dumb. Your brothers have their own families. Why can't you understand that it's you who I needed? If I just know you'll be this useless. Do parents want to have children so that they could use them? I asked. What? My mom looked at me confusedly. You dumb bus? My father hurriedly got up and punched me. We shouldn't have you, he said as he got out of the room. My mom looked at me with sad eyes, but just like the old times, she followed my father and leave me alone. It saddens me every time I think of things that I want to do for them, but I keep messing up and disappointing them.
How painful to be someone my parents expect me to be. Mommy, what time will Daddy go home? As I look at the clock hanging on my bedroom wall, my mother gently brushed my hair with his fingers. Maybe he'll go home late. Why, honey? I just go to my study table and get my bag. I excitedly open the zipper and get my notebook. It says there that there would be an incoming family day next week. My mom weakly smiled at me. Diba? Your Kuya Travis have a quiz bee that day. The little me nodded. I think we cannot attend that family day because we will go to your brother's competition to support him. I don't know what to react that time. Those little things are milestones for a 6-year-old me. I am envious seeing kids at my age, having good time with their family in a family doing. No work, just fun. Habang nagdaan ang mga taon, sinikap kong maging katulad ng mga kapatid ko upang maging isang achiever. Ngunit kakaiba sa kanila, hindi ako nangunguna sa academics, ngunit magaling ako sa paglalaro ng football at nagwagi ng mga athletic awards at the Heisman Memorial Trophy na iginagawad taon-taon sa pinakamahalagang manlalaro ng college football ng NCAA football. Noong mga araw ng kolehiyo, ngunit patuloy na sinasabi ng tatay ko na dapat mag-focus ako sa aking pag-aaral. Pagkatapos ng isang oras na pagmamasid sa mga larawan ng aming pamilya, nakalulungkot malaman na hindi niya ma-appreciate ang mga bagay na ginagawa ko. Siguro, kung may mataas din akong marka at mga achievement tulad ng mga kapatid ko, kung magagawa ko lang mapangiti ang aking ama ng may pagmamalaki at hindi magsisisi na ako'y kanyang anak, ako ang pinakamasayang tao. Reminding myself that I disappointed my parents because I clearly see na hindi ako fit to be part of their family. Shatters my heart into pieces. Tinawagan ko ang taong binayaran ko to follow Mandy's whereabouts. I actually followed her for a month, but I needed to go home just to be punched and scolded by my loving father. She's already at the academy, sir. Imporma nito. Pinatay ko na ang tawag at pumunta na sa work niya. Maybe I should try to win her back? At least give myself a shot of hope and happiness. Lahat tayo ay biyaya mula sa Diyos. Tandaan lagi na mahal ka. Ang mga bata ay lumalaki sa iba't ibang direksyon, bumubuo ng mga sariling takbo para maabot ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Huwag mong isipin na hindi ka sapat para sa isang bagay. Baka hindi pa tamang panahon? Kailangan natin maging maliksi sa buhay upang makasabay at lumago. Hindi porket ganun siya at ganun ang ine-expect ng mundo na gawin mo ay susundin mo. Explore and discover. You are unique with your own ways. God bless you. Sa wakas, makakauwi na rin. I look at my wristwatch and it's already 5 o'clock in the afternoon. I can see students and teachers walking fast because the rain might fall any moment now. I sighed at hinalungkat ang bag ko looking for an umbrella. Mamandi, sabay ka na sa amin? Uulan na. Pagyaya sa akin ng isa kong kasamahan sa department namin. Hindi na, may dala naman akong payong. Pagtanggi ko. Ingat na lang kayo. Tumango na lang sila and bade goodbye after. Nasa may parking lot na ako malapit sa gate ng school nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. I gasped hard and ran towards the waiting shed para magpatila. I can feel the cold of the breeze touching my skin but I shrug it off and check my things instead. Baka may nabasang mahalagang paperwork or worst, yung laptop ko. Ma'am, ayos lang po kayo? I heard one of the guard ask from their post. I just smiled and nodded to them as an answer. I pray na sana may mapadaang taxi man lang. Napakahirap talaga ng lagay ko pag ganitong umuulan sa dami ng bitbit kong gamit. Napapadasal na lang ako na walang mabasa o masira. A black BMW stop sa kabilang lane ng kalsada at nakuha nito ang atensyon ng lahat ng kasama kong nagpapatila ng ulan. Some of them are amazed and can't stop admiring that stunning star. Sa academy na pinagtuturuan ko ay iilan lang ang may sasakyan at masasabing may kaya. Tulad ng mga state universities, libre dito ang tuition fee ng mga bata kaya naman ginagrab na ito ng mga taong kapos sa buhay pero gustong makapagtapos. Lahat ay natahimik nang bumukas ang pinto ng driver's seat at may payong na binuksan kasunod nito ay may lalaking lumabas mula sa sasakyan.
Ilang minuto ko ding hinintay na makita ang mukha nito, pero parang nagsisi ako at natulos na lang sa aking kinauupuan ng masilayan ng lalaking nagmamay-ari ng sasakyan. Pasimple akong nag-iwas ng tingin at umupo ng tuwid tulad noon kapag nakikita ko siya. Nakaka-conscious naman kasi talaga ang presensya niya at alam kong hindi lang ako ang nai-intimidate sa kanya. Him simply standing there could send someone a chilling effect. Those enigmatic eyes na parabang hinahalukay ang buong pagkatao mo. Narinig ko ang pagsinghap ng mga students na nandoon kaya naman hindi ko mapigilang mapatingin sa direksyong kanina ko pa gustong tignan pero pilit kong iniiwasan. Nanginig ang aking kalamnan at wala akong makitang iba kundi siya. He's instantly looking at me while naglalakad papunta sa direksyon kung nasaan ako. Mandy! After ng napakahabang panahong lumipas, narinig ko ulit ang pangalan ko mula sa kanyang labi. Wala nang mababakas na galit o pagkairita pero bakit napakalakas ng tibok ng puso ko? Natatakot ba ako? Hinubad niya ang jacket niya at mabilis na pinulupot ito sa aking katawan. Hindi alintana ang mga matang nakamasid, niyakap niya ako ng mahigpit at hinaplos ang likod ng aking ulo. I miss you a lot. I don't know what to react. I blinked my eyes for a few times to stop myself from hugging him back. He dragged me to his car and carried my things. I don't know kung bakit hindi ako nagpumiglas o umaayaw man lang. Di ba dapat sisigawan ko siya? Susumbatan? O di kaya ay tatakbo ako at tataguan siya? Mandy, nilalamig ka? You want me to turn off the aircon? Umiling lang ako at tumingin sa bintana. Sa may malapit sa 7-Eleven mo lang ako ibaba. Utos ko at inayos ang pagkakakandong ko sa mga gamit ko at naghanda na. Alam ko kung saan ka nakatira. Doon na kita ihahatid. Gabi na saka umuulan pa. Delikado sa daan. Sabi nito at tinignan ako sa rear mirror. Hindi ba mas magiging delikado yung lagay ng puso ko pag nagtagal pa akong kasama ka? Tama nga siya na alam niya ang tinitirhan ko ngayon dahil dire-diretso itong pumasok sa may eskinita na sakto lang sa laki ng sasakyan niya. Kahit umuulan ay madami pa ring tao sa labas, lalo na't wala na namang curfew dahil 7:30 pa lang ng gabi. Pagbaba ko ng kotse ay iniisip ko kung kaayain ko ba siyang pumasok at magkape man lang, lalo't gabi na at parehas kaming hindi pa naghahapunan. Eto na pala yung jacket mo. Pagkaabot ko sa kanya ay mabilis kong kinuha mga gamit kong dala niya. Salamat sa paghatid. Ingat ka. Mabilis kong tinungo ang pintuan ng apartment ko. Nararamdaman ko ang pagtitig niya sa akin mula sa likuran ko habang ang mga kamay ko naman ay mabilis na hinahalungkat ang bag ko para hanapin ang susi. Noong maipasok ko na sa saradura ay humarap ako sa direksyon niya for me to see na hindi man lang siya umalis sa akin na tatayuan niya at nasa kaliwang kamay niya pa rin ang jacket niya. Itinaas ko ang kaliwang kamay ko at nagbabay. Pumasok na ako sa loob ng bahay at umupo sa may sofa at napabuntong hininga. I can't stop myself from smiling while driving because of the things happened today. Her shock reaction is way better than I expected. Akala ko, tatakbuhan niya ako pag nakita niya ako. But it turns out really good. Maybe the sky also want us to reconcile and start a new one. Baka ito na yung tamang oras na matagal ko nang hinihintay. Where did you go? We've been waiting for you for an hour. My older brother asked as he handed me a folder. Study those files. Ipe-present mo daw yan sa board next week. Kinuha ko naman ito at nilapag na lang basta sa lamesa at umupo sa pang-isahang couch. Mom, tell me about what happened yesterday. Intindihin mo na lang sa dad? Patanda na siya pero marami pa rin iniisip. Ano pa bang magagawa ko? Kahit naman hindi niya ako masuportahan sa mga bagay na gusto ko, ay wala akong magawa. Inaamin kong malaki ang sama ng loob ko sa ama ko, pero mahal ko siya. Sila na buong pamilya ko. After that little conversation ay umuwi na rin ang kapatid ko dahil kanina pa daw siya hinihintay ng asawa niya. Tumayo na ako at tumakyat na papunta sa kwarto ko. I promised to myself na when the right time comes at naayos ko na ang relasyon namin ni Mandy, I will give her and our future kids everything. I will support my children to whatever things they want to do and guide them to be a better person. I am hoping that this will be the start of our new beginning.